Sampung mga armas na ginamit noong World War I. Nagsimula ang World War I nang paslangin si Archduke Franz Ferdinand ng Austria-Hungary noong June 28, 1914. Ito'y naging malaking away politiko kaya nagsimula ang digmaan. At pagkatapos ng 4 na taon na gera, ito'y natapos noong November 11, 1918. At noong mga panahon din ng digmaan, marami ring nagbuwis ng buhay. Pero malaking katanungan dito, ano-ano bang mga armas ang ginamit nila noong World War I? Kaya naman sa video na ito tatalakayin natin ang 10 mga armas na ginamit noong World War I. This is Arvin Polo TV, please subscribe again for more video updates. Kaya naman simulan na natin. Number 10. Bolt Action. Ang Bolt Action Rifle ay isang uri ng baril na kilala sa pagiging epektibo, matibay at maaasahan. Maraming mga engineers at tagagawa ng armas ang nag-ambag sa pag-unlad ng Bolt Action Rifle. At ang mas kilalang modelo nga nito ay ang Mauser. Ang Mauser rifle ay ginawa noong 1871 ng magkapatid na si Wilhelm at Paul Mauser mula sa Alemanya. Ang disenyo ng Mauser ay naging inspirasyon sa iba't ibang klaseng bolt action rifle na ginagamit sa mga digmaan. Ang mga baril na may bolt action mechanism ay karaniwang ginagamit ng mga infantry sa karamihan sa mga bansa kasama ng World War I. At ang halimbawa nga nito ay ang German Mauser Gewehr 98, British Enfield at Russian Mosin Nagant. Ang mga baril na ito'y pangunahing ginamit ng mga infantry. Ang Lee Enfield rifle ay ginamit ng British Army at iba pang mga bansa ng British Commonwealth. Ang Springfield M1903 naman ay isang bolt-action rifle na ginamit ng US military. Kilala ito sa kanyang precision at naging pangunahing armas ng US forces noong World War I. Ang Mosin Nagant din ay isang Russian bolt-action rifle na ginamit sa maraming digmaan, kabilang na ang World War I at World War II. Ito'y kilala sa mayroong pinakamabilis na pagputok ng baril. Number 9. Submachine Guns. Ang submachine guns ay isang bagong armas ng World War I. At ang ilan sa mga halimbawa nito ay ang German MP-18 at Italian Villar Perosa M1915 na hindi masyadong ginamit sa digmaan. Pero may ilang early prototypes at experimental submachine guns na nagamit noong panahon ng World War I. Ang Villar Perosa ay tinuturing na isa sa mga unang submachine guns noong una. Ito'y ginawang armas ng mga sundalong nakasakay sa mga eroplano, pero naging armas naman ng mga infantry ang twin barrels. At ito'y ginamit ng mga Italian forces noong World War I. Ang MP-18 na kilala rin bilang Berman MP-18 ay isang German submachine gun na ginamit noong World War I. Ito'y nauso noong 1918 at ginamit naman ng mga German stormtroopers. Number 8. Machine Guns. Malaki ang bahagi ng ginampanan ng mga machine guns sa World War I. Kaya naman dahil dito, ang mga machine gun ay naging dahilan ng malalaking casualties sa World War I. Dahil nga naman may kakayahan itong magpaputok ng maraming bala ng mabilisan. Marami ding klase ng machine guns ang ginamit noon ng mga bansa. At ang ilan nga dito ay ang M1914 Hotcakes na isang French-made machine gun na ginamit ng mga French forces. At kilala ito sa pagiging epektibo at maaasahan. Ang Lewis gun naman ay isang portable at relatively lightweight na machine gun na ginamit ng mga British at American forces. Isa itong gas-operated machine gun na nagkaroon ng malaking papel sa World War I. Dagdag pa dito ang MG0815 na isang German-made machine gun at isa pang mga bersyon ng MG08 ay mas magaan at mas portable ito kaysa sa orihinal na MG08. At ito'y ginamit ng mga German infantry units. At isama na nga din natin ng Vickers machine gun na isa pang British-made machine gun na ginamit ng mga British forces. At ang uli ay ang Maxim gun at ito yung first generation machine gun na may malaking impluensya sa pagbuo ng mga modernong machine gun ngayon. At ito yung mga ginamit ng British forces at iba pang mga bansa noong World War I. Number 7. Semi-automatic pistols. Ginamit ito ng opisyal ng NCOs at iba pang mga tauhan. Ang semi-automatic pistols ay may iba't ibang model at versions. Ang ilan sa mga halimbawa nito ay ang C96 Mauser, nabantog din bilang broom handle Mauser na isang semi-automatic pistol na ginamit ng mga German forces noong World War I. Ang Luger PO8 naman, nabantog din bilang Luger ay isa pang German-made semi-automatic pistol na ginamit din sa World War I. Ito'y kilala sa magandang disenyo at precision. At dagdag ko na nga din ang Colt M1911 na ginamit din ng World War I pero mas naging useful ito ng World War II. Ganun pa man ang Colt M1911 na ginamit ng mga huling yugto ng World War I ng ilang unit ng mga American forces. At ito nga rin ang armas na naging inspirasyon para magawa ang caliber 45 ACP. At ngayon heto naman ang Frommer Stop na isang Hungarian-made semi-automatic pistol na ginamit din ng World War I. Ito'y may compact design at may dalawang bersyon, isang para sa may 7.65mm at isa namang para sa 9mm caliber. At ang huli ay ang Ruby. Ang Ruby pistol na gawa sa Espanya ay isa pang semi-automatic pistol na sumiklab noong World War I. At ito'y ginamit ng mga Pranses na mga sundalo. Number 6. Shotguns.
Madalas ginagamit ng mga shotgun sa maikli o malapitang labanan. Ang pangunahing halimbawa ng shotgun na ginamit sa World War I ay ang M97 Winchester na bantog din bilang trench gun. Ang Winchester Model 1897 ay isang pump-action shotgun na ginawa ng Winchester Repeating Arms Company. Ito'y bantog sa iba't ibang mga pangalang katulad ng Winchester 97, Model 97 o di naman kaya M97. Una itong nilabas noong 1897, naging isa nga ito sa pinakasikat na shotgun na ginawa sa Estados Unidos noong 20s at 30s. Dagdag pa dito, may ilang mga sundalo din ang nagpabawas sa haba ng mga shotgun. Oo, pinuputol nila ito o ito yung tinatawag na sawing off. Ang mga sawed-off shotgun ay ginamit para sa malalapitan na labanan at pang maikli ang distansya lamang sa loob ng trench. Pero ito hindi naging opisyal na ginamit na weapon ng mga militar. Number 5. Bolt-action sniper rifles. Madalasang ginagamit ang mga bolt-action rifles para sa sniping. Ilan sa mga ito ay ang British Lee Enfield No. 1 Mk3 at ito'y isang variant ng Lee Enfield rifle na nilagyan ng telescope sight at ginamit ng British snipers noong World War I. Ito'y kilala sa quality at precision nito. Kasama rin ang Mauser Geiger 98 na isang kilalang German bolt-action rifle at meron itong espesyal na bersyon na nilagyan ng telescopic sight para sa pagiging sniper rifle. Ang Mosin Nagant 1891-30 ay ginamit din ng Russian sniper noong World War I. Dagdag pa natin ang Austro-Hungarian Mannlicher M1895 na ginamit ng mga snipers mula sa Austria-Hungary. At ito'y isang bolt-action rifle na nilagyan ng telescopic sight. At ang huli ay ang M1903 Springfield na bantog din bilang Springfield 1903. At ito'y isang American bolt-action rifle na ginamit bilang sniper rifle at ito'y kilala sa pagiging mahusay na rifle para sa long-range shooting. At ang mga sniper rifles na ito ay ginamit para sa precision shooting at ang mga snipers na gumamit nito ay mayroong mahalagang papel sa pagkakamit ng mga strategic na layunin sa World War I. Number 4. Grenade. Ang mga granada gaya ng Mills bomb ng Britanya at Model 24 steel hand grenade ng German ay mahalagang armas para sa labanan sa maikli at maliit na pwesto. At ang ilan sa mga ito ay ang hand grenade na isa sa mga pinakakaraniwang uri ng granada na ginamit noong World War I. Ito ay isang maliit na pasabog na armas na maaaring ihagis ng mga infantry sa mga kalaban. Ang mga granada ay karaniwang may lever o pindutan na pinipindot bago ihagis para sa oras ng pagsabog. Bantog din ang mga hand grenade gaya ng British Mills bomb at French F1 grenade. At pati na ang rifle grenades. Ito ay mga granadang nilalagay sa dulo ng mga bolt-action rifles at iba pang uri ng mga baril. At kilala nga ito bilang rifle grenades. Ang mga sundalo'y tinututok ang baril sa kalaban bago pindutin ng gatilyo. At kasunod na nga ng pagkalabit ng gatilyo ay sasabog din ang granada. Ang rifle grenades ay may iba't ibang mga design at kalibre. Dagdag pa natin ng trench mortar bombs. Ang mga trench mortar bombs ay ginamit sa mga trench mortar o sa mga artillery na mayroong mas lower caliber. Ito'y parang artillery shells na ginagamit sa mga malalaking lugar. At ang mga ito'y madalas na ginagamit sa mga trench para pasabugan ang mga kalaban sa kabilang trench. At ang huli naman ay ang gas grenades. Ang World War I ay kilala nga rin sa paggamit ng gas warfare at mga gas grenade nga ang ginagamit nila para magpasabog ng mga chemical sa mga kalaban. Ang mga gas grenade ay maaaring may laman na tear gas o lethal gas na maaaring makasama sa mga sundalo at sibilyan. Number 3. Flamethrowers. Ang mga flamethrowers gaya ng German Kleef M16 at British Levins projector ay ginamit sa gera para paalisin ang mga kalaban sa kanilang pwesto. At ang ilan sa mga ito ay ang German flamethrowers. At ang mga German forces nga ay ang unang nagtangkang mag-deploy ng mga flamethrowers sa World War I. Noong 1914, nagsagawa sila ng mga eksperimento at pagsasanay sa paggamit ng mga ito. At sa kanilang operasyon, ang mga German flamethrowers ay ginamit para mang-suffocate at man-neutralize sa mga kalaban sa loob ng mga trench. At ang mga ito ay may dalawang cylinder para sa flammable liquid, isa para sa fuel at ang isa naman ay para sa may pressurized gas. At dahil dito, nagawa ng mga German forces na manggulat ng mga kalaban at pumatay ng mabilisan gamit ang mga flamethrowers. At bilang tugon sa paggamit ng mga German flamethrowers, ang mga British at French forces ay nag-develop din ng kanilang mga sariling bersyon ng flamethrowers. At tinawag nila itong British Levins projector. Ang mga Levins projector, nilalagay nila sa mga malalaking lalagyan o mga containers na nakabaon sa lupa. Kapag ang artillery shells ay pumutok, nagkakaroon ito ng malalakas na paglabas ng mga apoy mula sa lupa, dahilan ng pagkasunog ng mga kalabang sundalo. Number 2. Artillery. Bagamat hindi personal na armas ang mga artillery pieces gaya ng kanyon at howitzer, meron naman itong mahalagang bahagi sa World War I.
Maraming klase ng artillery ang ginamit ng World War I. At ilan nga dito ang field artillery na kinabibilangan ng mga light at medium cannons na kadalasang dinadala at ginagamit ng mga infantry sa harap ng kanilang linya. At ito'y ginagamit din para sa barrage at preparatory fire at suporta sa mga frontliners. At bagamat ang World War I ay nauna bago pa magkaroon ng malalakas na eroplano, ay meron na po noong mga anti-aircraft artillery na ginagamit noon ng mga sundalo para depensahan sila laban sa mga dirigible balloons at biplanes na ginagamit para sa observation at reconnaissance. At meron din na po noon ng mga gas artillery na nagpapakawala ng mga gas shells na nagiging sanhi ng mga gas attack laban sa mga kalaban. Ito'y isang uri ng artillery na ginamit para sa gas warfare. At ang kasunod pa nga nito ay ang railway guns. Isa itong malalaking artillery na nakakabit sa mga riles at ginagamit para sa long-range firepower. At ang huli naman ay ang naval guns na nakalagay sa mga sasakyang pandagat na pwede ring ilipat at gamitin sa kalupaan para magbigay ng malalakas na artillery fire support sa mga coastal operations. Number 1. Anti-tanks rifle. Ang mga anti-tank rifle ay ginamit para sumira sa mga early armored vehicles. Hindi ito gaanong naging effective laban sa mga modernong tangke. Pero bakit? Kalimitan kasi itong ginagamitan ng mga high-power guns. At ang halimbawa sa mga baril na ginamit dito ay ang Mauser 1918 T-Jewer. Ito ay isang bolt-action rifle na ginagamitan ng malalaking kalibre gaya ng 13.2mm at mas malakas ang puwersa nito kung tatamaan ng mga armored vehicles. At isa pa ang Kubdov Model 1916 na isa pang Russian experimental anti-tank rifle na ginamit din ng World War I. Ito'y merong malalaking kalibre at ginamit para subukan na tamaan ng mga unang modelo ng mga tank na ginamit ng mga kalaban. At bagamat napakadalakas na ng mga armas noong World War I, ay walang-wala na po yung panama sa mga armas ngayon na ginagamit sa ating panahon. Meron ng mga Iron Dome at iba't iba pang mga high-tech technology na ginagamit na ngayon sa mga digmaan.